chapter 2 of Revelation, verses 12 to 14. Isulat mo ito sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Itong wika ng may hawak na matalas na espadang may 2 talim. Alam ko kung saan ka nakatira sa siyudad na kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayunman, nanatili kang tapat sa aking pangalan, at hindi mo ikinayla ang iyong pananampalataya sa akin, kahit na noong pinatay si Antipas na matapat kong saksi. Gayunman, may ilan akong puna o laban sa iyo, sapagkat may ilang tao diyan sa inyo naniniwala sa mga aral ni Balaam, na siya nagturo kay Balak na magbuyo sa mga taga-Israel sa mga kasalanan ng laman at sa pagkain ng mga inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Sana pong kayo ay interesado at nagiging pagpapala ang salita ng Diyos lalo sa topic nito ay mag-avail po kayo sa ating tape. Okay? Para pag-uwi ninyo, ito ay inyong patuloy na pinakikinggan. At sinasabi po dito sa atin na ating tinalakay ang 13 talata nung nakaraan na linggo. Sabi ng ating Panginoon, alam ko kung saan ka nakatira sa siyudad na kinaroonan ng trono ni Satanas. Gayunman, nanatili kang tapat sa aking pangalan, at hindi mo ikinayla ang iyong pananampalataya sa akin, kahit na noong pinatay si Antipas na matapat kong saksi. Kaya dito binibigay ng Diyos ang rekomendasyon sa iglesyang ito. Sa kabila na ang siyudad nito, ang mga mananampalataya na sa Pergamo, kung saan ang trono ni Satanas ay nakaupo, nandoon na natili silang tapat, kahit si Antipas ay naging martir at namatay para sa ating Panginoon. Kung darating kaya ang panahon na ganito ang pag-uusig sa ating mga mangyayari sa ating kalagitnaan, ng aking dalangin, sana kayo nakahanda sa ganitong mga pangyayari. At ang panahon na yon ay mangyayari sa hinaharap, ang dakilang kapighatian. At yon ang panahon na lahat ng mga tao at lahat ng mananampalataya masusubok sa kanilang pananalig sa Diyos. Kung ito'y yari ng ginto, pilak, kahoy o pinagpasan. Kaya ng aking dalangin sana, kapag ang panahon ng ating pagsubok ay dumating, kayo lumabas na ginto sa inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya darating ang pag-uusig, ngayon pa lamang ating nararanasan ng ganito mga bagay sa maliit na pamamaraan. Kaya sinasabi sa atin noong nakaraan, ngayon ay kumikilos ang Diyos. Gaya ng ating nasabi, merong panahon ng kamangmangan, a time of ignorance that God wink at. Merong panahon ng kamangmangan na inaaya ng Diyos sa ating mga buhay. Kung saan nakaraan at sinasabi natin sa nakaraan ng mga panahon, nung last Sunday, that we are in serious time. Take note of that. We are in a serious time. Hindi na po nagkukulang sa inyo, tayo nasa panahon ng seryoso na ang Diyos sa kanyang pakikitungo sa atin. Ang ating panahon ng ating kamangmangan ay lumilipas na. Yan ay inihayan ng Diyos, i-wink at, para magkumindat ang Diyos, so to speak. Pinabayaan tayo sa ating kalagitnaan o sa ating mga kamangmangan patungkol sa kasalanan na minsan patuloy natin ginagawa. Alam natin ito'y kasalanan, pero patuloy natin ginagawa at iyon ay pinababayaan ng Diyos. Pinaitulutan ka lumago, magresponde sa kanyang kahabagan at pag-ibig. Subalit sinasabi niya, darating siya. Ngayon ay lumipas na ito ang bagay nito. Ang panahon ng kamangmangan. Ito ay lumipas na sa ating kalagitnaan. At ngayon ang Diyos ay dumarating sa atin na sinasabi niya, darating siya na meron sa dala niya, okay? Ang kanyang mga salita ay lalabas na may talim sa kanyang bibig. He will come with the sword of His mouth. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin kapag hindi natin pinapasa ng ating mga krus, hindi tayo lumalakad sa nais niya sa ating mga buhay, hindi tayo nag-responde sa kanyang pagkilos, pakikitungo, sa kanyang pag-ibig, kaabagan, kanyang sasabihin, so, hindi ka bumibigay, hindi ka sumasang-ayon, hindi ka nagpapakumbaba, hindi mo pinapasan ng krus, hindi ka nakikinig, I will come. Meron akong laban sa iyo, at ako'y darating may tabak sa aking bibig.
At yung sasabihin, hindi ka nakikinig, pak, pak, palo, palo. Yan ang pakikita ng Diyos. At Kanya pa sasabihin, you're not perfection, holiness, and the fear of God. Ang gagawin ng Diyos, palo, palo, palo. Kaya sabi po sa inyo nung nakaraan, may takot sa aking puso. Sapat itong laging dinidin ng Diyos sa aking devotion. Fear of God. Takot sa Diyos. Iyon ang dinidin ng Diyos sa ating sa kasalukuyan. Naalis ang takot sa Diyos sa kasalukuyan, sa Kanyang salita at sa Kanyang pamamaraan. Kaya nga ang dalangin ng umaga, dinggin natin ang sinasabi ng Panginoon abang siya'y kumikilos sa ating kalagitnaan. Verse 14, sinabi niya, but I have a few things against you. Meron akong ilan na laban. Sa aking pong translation, dito ay puna. Ito po ay mababaw. Laban against sa iyo. So makita mga kaibigan, meron pa mga bagay na ang Diyos ay may napupuna sa iyo, may laban sa iyo. Tayong kayo nakakalam. Siguro ngayong umaga, alas ngayong bakasyon na at ibinibigay na ang mga report card. Siguro mainam ngayong umaga, tanungin natin, Diyos, Lord, nasan po ang aking report card? Alam po ninyo, mainam yan. And can you picture Jesus? Inalarawan natin sa ating kaisipan na siya ay may laban sa atin? That He has something against you? Kapag alam mo meron sa laban sa iyo, will you collapse? I have a few things against you. Meron kong ilang mga bagay na laban sa iyo. Hindi na po niya sinabing meron isang bagay laban sa iyo, kundi meron akong ilang mga bagay laban sa iyo. Sa iglesia po ng Efeso, meron siya sinabing meron akong isang laban sa iyo. Pero sa Pergamo, meron akong ilan. Sa Efeso, ano po yung laban niya na nasumpungan niya sa iglesia ito? In the church of Ephesus, anong laban niya sa iglesia ito? Isa lang. They left their first love. Iniwan nila ang kalang unang pag-ibig sa Diyos. Ang aking sanang dalangin ng umaga, kung ito ay para sa atin, baka tignan ninyo, pag-aralan ninyo yung buhay. Nung una kayo manampalataya, 10 years ago, 20 years ago, 2 years ago, 1 year ago, nung una tayo dinadala ng Diyos sa Kanyang pakpak ng anggila. Napakatas natin lumipad, ngayon kaya nasaan tayo? Wala nang unang pag-ibig natin sa Diyos. Kung wala nito, ito ang panahon na tayo manumbalik sa Kanya. And He mentioned those things. Kaya dito po sinasabi niya sa verse 14, I have a few things against you. Merong ilang mga laban sa iyo. At dito, binanggit ng Diyos, ipinangalan niya. Sinabi niya ang mga bagay nito na laban niya sa iglesyang ito. So the Lord will tell you, ito rin po ang gagawin ng Diyos sa atin. Kung atin siyang tatanungin, Lord, nasa pong report card ko? Sasabihin po ng Diyos ang mga bagay na yan na laban niya sa Amen? Nandiyan ba kayo? Kaya tanungin po natin Diyos, kailangan tanungin natin, Panginoon na po yung mga puna mo sa akin. Ano po yung laban mo sa akin? At sasabihin po ng Diyos, gaya ng kanyang ginawa sa iglesyang ito. Verse 14 sabi niya, because you have there some who hold the teaching of Balaam. Kaya dito po sinabi ng Diyos ang kanyang puna laban sa iglesyang ito. Na mayroong mga mananampalataya sa loob ng iglesia na inahawakan ang katuruan ni Balaam. At tanong niyo siguro, sino si Balaam? Sino ang taong ito? Bakit ang kanyang katuruan ay laban ng Diyos? Kaya sa tulong po ng Panginoon, let us extemporize it kung sino po si Balaam. Who is this man? Si Balaam po, ito ating masusumpungan ang kanyang kasaysayan sa Lumang Tipan sa Numbers 22. Si Balaam, siya po isang tao na he had a powerful gift. Alam po niyo, meron po siya makapangyarihan na kaloob na mula sa Diyos. Ang kanyang kaloob na ito ay isang totoong kaloob. Hindi po siya isang Israelita. Siya po ay wala sa ilalim po ng Abrahamic covenant. Okay, he is not a Jew, but he was a seer. Siya po ay isang propeta. And he had such power. When he knelt down, he could summon God's presence. Ito po kanyang katangian. Kapag siya po ay lumuhod para manalangin sa Diyos, kaagad dumarating ang Diyos sa kanyang panalangin. So, dito po we are not dealing with a faker, okay?
Ang taong ito, hindi po tayo nakikitong sa isang nagpapanggap na isang propeta lamang. Siya po ay nakatira sa dakong Euphrates River po, kung saan po alos katapat ni Haring Balak ng Moab. Okay? At the east side of Jordan. Subalit ang taong ito, his reputation as a seer, and one who could curse and someone who could bless. This man is a power. Ang taong ito, siya po'y kilala sa ganitong reputasyon. Kapag siya po'y lumod, pinagpala niya sa bansa, pagpapalay ng Panginoon. Kapag sinumpa niya sa bansa, yung pong sumpa ng Diyos ay darating sa kanya. Kaya si Haring Balak po ng Moab, dahil po ang bansang Israel ay sinasakupan ng kanilang pampangako, sila po'y nasa kapatagan na malapit sa Moab. At si Haring Balak na hari ng Moab, siya pong susunod na nasasalakay ng bansang Israel. At ang kanya pong ginawa ni Haring Balak, na mayroong masamang balak sa bansang Israel, okay? Pinatawag niya ang propetang ito, si Balaam, at ipinasugo niya sa pamagitan po ng kanyang mga maharlika o kanyang mga nobles. So dito po walang problema. Hari nagsusugo, money is not the issue. Travels na first class. So si Balaam po ay nandoon, nakarating ang mga maharlikang ito na pinag-utos ni Haring Balak sa kanya, at kanya po sinabi sa mga taong ito, hindi ko alam kung sasabihin ko sa inyo, kaya ako po ay lalabi sa Diyos, pupunta sa Kanya, at tatanungin ko ano ang kanyang kalooban. So siya po ay lumod. When he got down on his knees, listen, God came. Dumating ang Panginoon. And God said, don't go with them. I bless Israel. Huwag kang sumama sa mga taong ito. Pinagpala ko ang Israel. Iwan mo sila, huwag mo silang pakialaman. So kinaumagan, pumunta si Balaam sa mga taong ito, sa kanilang mga ambassadors, sa kanilang embassy, at kanya sinabi, sorry guys, hindi, ayaw kong pasama ng Diyos. God says no. So ang mga ambassadors na ito, o mga nobles na ito, ay nagbalik sa kanilang hari, at sinabi sinabi po ni Balaam. So, alam niyo po mga hari, may mga pamamaraan niya para makuha nila ang kanilang gusto. They don't want to be frustrated o mapahiya. So, kanya sinabi sa kanyang maharlika na mas mataas na sa kanyang kaharian, muling sinugo kay Balaam, at sabihin nyo, bigyan nyo siya ng isang bahay na puno ng ginto. Yan sinasabi po ng Bible eh. Ibigay nyo sa kanya. Okay? Sapagat at stake ang kanyang kaharian. Nandiyan ba kayo? Dalhin nyo ang mga gintong ito. Ipakita nyo mga dollars sa kanya. Okay? Igway-igway nyo, ipalad nyo. Pamiyay-payla, bilyo king lalamdaring araw na. Okay, araw na. Ito sinasabi sa ilalim na kanyang, pakita mo, paamoy mo ang mga dollar niya yan. So, ito ang sabi ni Haring Balak sa kanyang maharlika. So, back they go, nagbalik sila para ipaalam kung sinabi po ni Haring Balak sa kanya. At dito po, sinabi sa kanya, Balaam, sumunod ka sa amin. Pumunta ka, sumpain mo ba sa Israel at ikaw ay magiging mayaman? At sa puntong ito, si Balaam ay nagkamali. He made a mistake, a fatal mistake. Isang nakakapatay na pagkakamali ang kanyang ginawa. Sabagat sinabi po ng Diyos sa kanya na maliwanag na huwag kang sumama, that he must not go with them. When God says, don't go, you don't go back and say, did you mean something else? Ito po ang nangyari. That's a fatal mistake. Siya muling nagbalik sa Diyos, iningin niya muli ang payo ng Diyos at kalooban ng Diyos. Baka mayroong ibig sabihin ng Diyos. Kaya ang nangyari, dahil po sa salapi. See, you'll find this mentioned also in Jude. Follow the ways of Balaam, sinasabi. Now, Balaam, nung po siya magbalik sa Diyos, and God says, nagbalik siya, umingi siya ng anong kaisipan ng Diyos muli para sa mga taong ito. At sa oras na yon, sinabi po ng Diyos, oh yes, by all means, sumama ka sa kanila. Kaya sabi po siguro ni Balak, binago ng Diyos ang kanyang kaisipan. So I can have God and I can get rich too. So, nagpatuloy po siya. Pumunta siya kasama ng mga taong ito, pumunta kay Haring Balak. Sabi nga po ni Sister Audrey, when God is around, kapag daw ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan ngayon, ang tao daw ay parang nagsasalita na parang hayop, at ang hayop ay nagsasalita na parang tao.
Ito po nangyari kay Balaam nung po siya ay papunta tungo kay Haring Balak. Nung po si Balaam pamunta na doon, sinakay niya ang kanyang asno, at ang asno po ay biglang nabalisa habang po nakasakay si Balaam papunta doon kay Haring Balak. At nung po siya ay naglalakbay, nakasakay ng asno ito, at ang sinabi po ng asno, biglang nagsalita ang asno. Imagine po ang asno, isang malit na kabayo. Sabi niya, Balaam, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan kita. Bakit mo akong patuloy na pinapalo? Imagine po, ito ang asno na nagsasalita. At sa oras pong yon, si Balaam po ay nayanig sa kanyang nararanasan. Sabi niya, marami na akong na-invest sa aking pagpupunyagin ito. Siguro sabi niya sa panahon na yon, times are good, ang stock market ay mataas, itong panahon na mag-invest. And here is this stupid donkey. At nandito po ang mangmang na asnong ito. Kaya alam po rin, listen, you have got to watch for the donkey. Kaya nung bantayan ang mga asno sa ating mga buhay. Kapag ang mga bagay nagpasimulang mali, okay? Kapag mga bagay sa ating mga buhay lumilis, listen, God will speak to you through a donkey. Kapag meron mga mali na nangyari sa ating mga buhay, tignan po ninyo, pagmasdan nyo, ang Diyos ay magsasalita sa inyo sa pamagitan ng mga asno. Things begins to frustrate you kapag ang mga bagay nagpapasimula kang mabigo, hadlangan ka. Maybe itong yung asawang lalaki, maybe itong asawang babae, maybe ang yung mga anak, o kaya ang boss mo sa trabaho, talagang todo ka na, you're in motion, talagang papunta ka na sa isang nais mo puntaan. Dito po nangyari kay Balaam, okay? Talagang sigito na siya, high gear na siya. Okay, naka full gear na siya, naka fourth gear na. Pero ano po nangyari? He was mad. Sabagat po, yung aso kung saan siya nakasakay, lumilin sa daan na nais niya. Kaya nagalit po siya. Kaya hindi niya po napansin. Hindi niya po nasa ilang-alang ang katotohanan na ito pong kaunaan ng pagkakataon ng isang hayop, isang asno ay magsalita mula pa sa panahon ng Eden. Okay? Ito lang. At ang nangyari sa kanya, para bang ang tao ang kanyang kausap na nakipag-usap siya. Hindi niya napansin. Kaya nangyari po ang lumilitaw na mas spiritual pa ang donkey kaysa sa kanya may spiritual insight pa siya sabagat nakita niya ang hindi niya nakikita. Nandiyan ba kayo? Your way is perverse, your stupid donkey, sabi niya. Ang daan mo ay mali. Mangmang ka na asno. At pinagpapalo siya. At sa oras pong yun, God opened his eyes, and what did he say? Binuksan na po ng Diyos ang kanyang mga mata nung habang siya nakasakay ng asno. Nagwawala yung kanyang asno. Nagsalita pa siya. Nung makita niya na binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata, nakita niya, he saw the angel of the Lord. Nakaarang sa kanyang daan. Nakita niya sa kanyang mata ang anghel ng Panginoon. See, ang donkey meron pang spiritual insight kesa sa kanya. And when this stupid are frustrating you, kapag ang mga mangmang nito ay binibigo kayo, inaadlang kayo, okay? All your grand plans, all your flesh is in high gear, and these people won't just go along with you. Ayaw makisama mga taong ito sa iyo. Okay? Maybe they are seeing God more clearly than you are. Amen? Baka, anong nangyayari? Baka, mas nakikita nila ang Diyos kaysa sa iyo na maliwanag. Kaya alam po ninyo, ang aking payo ngayon at payo ko rin sa aking sarili, huwag ka ganun padalas-dalas mabilis sa lahat ng ginagawa. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? God works in a gentle and peaceful ways, like the water of Shiloh. Ganito po pamamaraan na kumikilos ang Diyos. Maran, mapayapa, katulad po ng ilog ng Shiloh, matahimik. Kaya wag po nating iwan ang mga mangmang na tao. That is not the devil resisting you. Hindi po mga diablo ang siyang sumasalaw sa inyo. It's God using the humble of the earth to see if He can stop you when you're mad rush. Kapag talagang gigil ka na, minsan ang Diyos ginagamit niyang kamangmangan at mga bababa ng sanglibutang ito, mundong ito, para ikaw ay pigilin.
Nandiyan ba kayo? So Balaam po, nandito siya, nagpatuloy pa rin, pumunta kay Haring Balak, at sila ay pumunta sa isang mataas na kapatagan. At nandun nakikita lang kampamento ng bansang Israel. At sabi ni Haring Balak, sumpahin mo na ang bansang iyan. At alam po natin, ang Diyos ay nasa kanya, Espiritu ng Diyos, kesa ang gawin niya, naghula siya, i-prophesy, ang nangyari, pinagpala niya bansang Israel, kesa sumpahin. Nagalit si Haring Balak. Anong ginagawa mo? Pinagpapala mo bansang nais kaming patayin at salakayin. So sabi niya kay Haring Balak, wala akong magagawa. Yan ang tinakda ng Diyos. So there's no way. But you see, hindi niyo po nakikita dito, he couldn't use the thing of God, but he wanted the money. So he reasoned with himself. Kaya alam po ninyo, hindi niya makuha ang pera dito, yung ginto ng bahay, puno ng ginto. So ang kanya pong ginawa, hindi niya magamit yung kaloob ng Diyos lesson. Hindi niya magawa at hindi niya magamit ang kaloob ng Diyos sa kanyang buhay para sumpahin at makuha niya kanyang pera. Kaya kanya po nangyari, siya po nagdahilan sa kanyang sarili at siya po nag-isip. Kung akin lang, sabi niya, makuha ang mga Israelang mandirigmang ito o mga sundalo na magkasala, ang mangyayari sa kanila, the anointing of God will be lifted upon them. Ito kanyang plano. Ito kanyang inisip sa kanyang sarili. Makuha ko lang magkasala mga taong ito, mga sundalong ito. Maalis ang kamay ng Diyos sa kanila. Then I can curse them and then I can collect my money. Andiyan ba kayo? Susumpain ko sila at makukuha ko ang aking pera. So yun po ang kanyang pinayo kay Haring Balak. Sabi niya, iutos mo ang iyong mga kababaihan at pupunta sa mga sundalo. Doon sila ay wala sa kanilang mga tahanan. Malayo sila sa kanilang mga asawa and everything. They got desires too. Meron silang mga pagnasa. At isugo mo ang iyong mga mananayon na maobit ang mga kababaihan. At isugo mo sa kanila. That was his counsel. At yun naman ang ginawa ni Haring Balak. At ang nangyari po, Israel did what Balaam knew they would. Ginawa po ng bansang Israel na alam ni Balak o ni Balaam na kailang gagawin. At dumating po ang sumpa ng Diyos sa bansang Israel. Nagkasala sila sa Diyos at naalis ang kamay ng Diyos at dumating ang sumpa ng Diyos. Ay, hindi po naalala? Sumpa ng Diyos dumating sa bansang Israel. Pero, hindi po naalala, stop it! Sino po ang nagpahinto sa sumpa ng Diyos sa bansang Israel? Sino po? Do you remember your Old Testament? Lagi kong binabanggit, sino ang nagpahinto sa sumpa ng Diyos sa bansang Israel? Sa masamang payo na ginawa ni Balaam kay Haring Balak? Sino? Si Phinehas. Nung pumakita ni Phinehas na isa sa mga prinsipe ng bansang Israel, na kanya po kinalalkad ng isang Midianite na babae, na ang babaeng ito ay isang maharlika, okay? Dinala sa kanyang tolda, sa kalagitnaan ng maraming mga sundalo, naging arrogante sila, at doon sa oras noon, sinundan sila ni Phinehas, at ang kanyang ginawa, sinibat niya ang lalaki ito, hanggang siya mamatay sa lupa. Ang bagay na yon ang siyang nagpatigil sa sumpa sa bansang Israel. Sa harapan, sinibat siya. He put an end to that. And God said, ano po sinabi ng Diyos patungkol kay Phinehas? He will not lack a man to stand before me and all his generation. Hindi magkukulang na lalaki sa kanyang generasyon na tatayo sa aking harapan, sapagkat siya nag-alis sa puot ng Diyos sa bansang Israel. So Balaam was not only spiritual, but he is also smart, hindi ba? Hindi na sa spiritual, kundi siya po ay smart eh. But later on, Balaam died on the feet of an Israeli warrior when they were in battle. Balaam, the mighty man of the east, died in battle. But the thing that did him in was money. Ang tunay na papatay sa kanya ay ang pag-ibig niya sa salapi. Namatay siya sa paamanan, sa digmaan nila sa bansang Israel, sa paanan ng isang sundalong Israelita. Ang aking po napansin, hindi ko pa ako nakakita na mabuti na nagmula na pinaghalo ang reliyon sa pera. But ito ang lagi natin nakikita. We cannot mix religion with money. Nandiyan ba kayo?
Kaya, ito po, binabantayan din po natin ating sarili. We cannot mix religion with money. Minsan po ngayon, maraming mga kapatid natin sa Amerika, ang kanilang mga produkto nila, lalo yung mga vitamin business sa Amerika, alam po ninyo, sinasabi nila, bilhin nyo ang produkto natin, Kristiyano yan. Kapag ininom nyo ang ating vitamins, magiging malakas kayo at magiging overcomer kayo. Huwag po nating yalo ang reliyon sa salapi. Nandiyan ba kayo? Ito ang kanilang mga slogan, ito ang kanilang mga propaganda. Inahalo ang Diyos. Alam po niyo, huwag natin gawin yon. Wala po nakita mabuti ka mula doon sa bagay na yon. Kung kayo nagtitinda ng vitamins, well and good. Huwag niyong isama ang Diyos sa inyong pagbebenta. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? So, don't stick religion in what you're doing. Alam po ninyo ang mga lapis, ilalagay si Jesus sa mga lapis, hindi magiging mabuti ang ating mga lapis. Nandiyan ba kayo? Kaya kung meron po tayong hanap buhay, okay, kung meron tayong hanap buhay, listen to this, keep it clean. Keep it hard. Panatilin yung malinis. Panatilin yung nagtatrabaho kayong mabuti. Be diligent, maging masipag kayo. Be honest, maging matapat kayo. Pay your tithes. And God will bless you. Bayarin nyo yung kapo at magpapalain kayo ng Panginoon. Tatunin ko lang sa kapatid natin mag-share dito. How God bless them. Sa kalapatuloy ng pagiging kapo. Okay? Then God will bless you. If He doesn't, He got a higher purpose for you. Kung ikaw nag-iikapo, ginagawa mo ito, kung hindi ka nagpapalang Diyos, may mas mataas na layo ng Diyos sa inyo. But don't try to make money of Christ. Amen? Huwag po niyong gamitin si Kristo para kayo ay makakuha ng mga kumita ng salapi. He died for your sins. Don't try to use Him to get rich. Siya'y namatay sa inyong kasalanan. At huwag niyo siyang gamitin para kayo yumaman. Kaya yung pong prosperity message na ating nadidinig ngayon, yung prosperity message, the slogan na kanilang ginagamit, He became poor that I might be rich. Si Kristo raw ay naging tuka para kayo naging mayaman. Alam po ninyo, ang Diyos ay darating ang American thing na ito na ngayon namanan natin sa pamagitan po ng salita na mula sa kanyang bibig. So don't mix religion. Kaya, ang gawin po natin, do your business, keep it clean, keep your religion pure. There's nothing wrong with that. Amen? Wala pong mali doon. Kaya, nung pong panahon ng ating Panginoon, alam ba ninyo, napakaraming Diyos sa panahon nila, sa kaharian nila. At minention niya lamang ang isang Syrian God, the God of riches, Mammon. Alam ng Diyos na iyon ang nagiging problema. Napakaraming Diyos-Diyosan nung panahon ng ating Panginoon. Pero minention niya ang Syrian God, the God of Mammon. So the love of money is the worship of Mammon. Richness, kayamanan. Sino po nakakaalam na ginamit ng Diyos sa New Testament na adjective patungkol sa riches? Anong adjective na ginamit ng Diyos patungkol sa kayamanan? What is an adjective? Do you know what an adjective is? Ako hindi po alam. So ano pong ginamit ng New Testament sa adjective? Deceitfulness. Panliling lang. Pandadaya. So, ano pong ibig sabihin nun? The deceitfulness of riches. Ang panliling lang o pagdaraya ng kayamanan. Ano pong ibig sabihin nun? It means it is a worm. Yun po is para mga uod that get into you. Nagpapapasok sa atin, okay? And it will pollute your thinking. Ang gagawin niyo po yan dudumihan ang iyong kaisipan hanggang hindi mo na ma-figure out, hindi mo na maisip, hindi mo na matansya anong mabuti at masama. Kaya mangyayari mga kaibigan at mga magulang, okay? We need the blessings of God in our fellowship. Okay? I pray for the blessing of God in your household. Ito ang aming dalangin na pagpalain ko ng Diyos araw at gabi so that we can give the Lord what is due to Him. Araw at gabi ito ang aking dalangin. Pero ang aking dalangin, ang kayamanan niyan, gamitin niyo para sa Diyos. Amen? Hindi kayo paggamit ng salapi at pailalim ng kanyang kapangyarihan. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? So kung hindi, ang mangyayari, you will end up under the feet of Israeli soldier. Baka kayo mawi sa paanan ng mamandirigma because the kingdom of God is not in money. The temple of God is not going to be finished by the might or by power or by the wealth of man.
It is by what? It is by the Spirit of God, the temple of God will be finished. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang Espiritu, ay Kanyang matatapos at ay Kanyang maitatayo ang Kanyang kaharian at templo sa ating mga puso. Amen? Amen? So, basahin po natin ang ating binabasa sa verse 14. Tignan po ninyo, ang kadugtong po sa pag-ibig sa salapi ay lagi ninyong mapapansin ng ganito. Yan po, kung hindi natin yan namamalayan, yan po ay magbubunga na masama. Verse 14, Gayman may ilan akong laban sa iyo, sapat may ilang tao dyan na sa inyo naniniwala sa mga aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na magbuyo sa mga tag-Israel sa mga kasalanan na laman. Yan po, kapag umibig na sa salapi, kasunod yan, pag-aabuyo sa kasalanan na laman at sa pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Kakambal niya you will eat the things sacrificed to idols and to commit the acts of immorality. Yan po, kasalanan sa laman. Yan ang magiging kadugtong. Hindi nyo napapansin kaya lang sa mga ahensya ng ating gobyerno. Listen, ako po ay lagi sa mga nung hanap buhay ko ganoon. Pag masama mga ahensya ng gobyerno, sa bawat sulok, napakaraming mga Diyos-Diyosan. Iba-ibang mga santo, nakasentro. Pero nandoon sa loob ng ahensya yon, makikita mo puro mga underground, mga red tape, salapi, pera. At kasunod noon, tignan mo mga namumuno, 5 at 4 mga asawa. Nandiyan ba kayo? Tignan po ninyo. Kaya, sa ating bansa, we got a lot of idols. Marami tayong mga Diyos-Diyosan. At ako yung maasa na wala kayong mga Diyos-Diyosan nakasabi sa inyo, sa inyong bahay. Pero, meron sa Diyos-Diyosan minsan napakahirap sa atin, nakalagay sa ating mga puso. Araw-araw, yan ay nasa harapan ng salamin. Okay? Wala na sa labas na nangyari, pumasok sa loob na mas delikado. Nandiyan ba kayo? And God wants those idols under our feet. At nais po ng Diyos, ang mga Diyos-Diyosan na yan, ay mailagay sa ilalim natin mga paa. Ang tanong po ngayong umaga, how many wants all your idols be under your feet? Sino po ngayong umaga na magtaas ng kanilang kamay, Pastor, nais ko po ang mga Diyos-Diyosan na ito sa aking puso at buhay ay mailagay sa paanan ng Panginoon at sa aking paa. May I see your hands, please? Praise God. Every one of them, gusto ba natin lahat bawat isa sa kanila? Can I see your hands again? Okay, then, fasten your seatbelt. Okay. Ikpitan po natin ang ating mga sinturon. Kapag yan ay nakita ng Diyos, ang inyong mga kamay na yan, andiyan ba kayo? Kapag yan ay ginawa natin sa tulong ng Panginoon, you will be free. Magiging malaya tayo, but somewhere in the line, tayo po ay masasaktan. Amen? Kapag inaalis na po ang mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso, na araw-araw ay nilalagay natin ng kandila at mga spotlight at mga palamuti, kapag yan ay tinatapyasan ng Panginoon, tayo po ay masasaktan. Andiyan ba kayo? Kaya ang aking po sinasabi sa inyo ay naranasan ko. Minsan po ang aking Diyos-Diyosan ang aking sasakyan. Bagong pinta, binenta namin yung mga bagay ni Sakrina, mabuo yung sasakyan. Kaya nung po natapos na, araw-gabi pinupunasan ko. Walang kano-ano, 11 o'clock in the evening. Ako lang, alam ko sa daan, walang ano-ano. Alam po ninyo, ito nakapagtatake, dalawa lang kami. Alas 11 ng gabi dyan sa Angeles. Nagmamaliw ko. Hindi ko namalay, yumuko lang ko ng konti. Ang nangyari, binangga ko na yung likuran ng jeep na kami lang dalawa sa Angeles nung gabing yun. Yumuko lang ko ng konti. Ang ginawa niya pala, tumigil siya sa gitna ng daan na hindi ko namalayan sa pagyuko ko. Yung aking binabantayan, pinupunasan na parang manok. Araw-gabi, nandun, bangga. Nasaktan, inaalis ng Diyos ang aking Diyos-Diyosan. Nandiyan ba kayo?
So God wants those idols na maalis sa ating mga puso. Lahat ng mga Diyos-Diyos na iniigitan natin sa Diyos ng ating panahon, ng ating pag-iisip, lahat ng ito, ayaw ng Diyos na meron siyang karibal. Ang isa sa akin napansin, patuloy na sinasabi sa inyo na dakilang idolo natin. Alam po ninyo ano yung mga number 1 ngayon na nasa puso natin? Yung idols natin? Ngayon po mamaya pagkuha tayo ng letrato. Nandito tayo lahat. Pag ibinigay ko na yung picture, ilagay natin dyan. Yung mga picture natin. Jesus cares. Nandito kayo lahat. Pamilya niyo. Ang unang titignan ninyo sa picture hindi yung iba, yung sarili natin. Maganda ba ako? Maganda ba makeup ko? Maganda ba yung ano natin? Iyan ang nasa ating puso. Malimit. So, yung pag-ibig natin sa sarili. Iyan ang tinuturo ng Diyos ngayon sa atin, di ba? Sa mga nakaraan ng mga Sunday. Kapag yan ay inaalis ng Diyos, yung pag-ibig natin sa sarili, pinapatay yan. Yan ay ano po? Masakit. Kaya sinasabi ng Diyos sa atin, listen. Kaya kayo, ang aking napupuna ngayon, ay nasa nagtagumpay na sa ilang mga kasalanan. Ngayon, sa sanglibutan, sa kasalanan. Ngayon naman, dinadala tayo ng Diyos sa pag-ibig natin sa sarili na kasalanan na tayo dapat mamatay. Nandiyan ba kayo? Ang ilan sa inyo nasa proseso ng ito. Kaya sinasabi ng Diyos sa atin, hindi ba yung abandonment, listen, sinabi niya, allow yourself to be stripped by God. Paintulutan ng Diyos na kayo ay alisin na yung mga bagay na isa mismo ang mag-aalis, lalo na yung pag-ibig natin sa sarili. Let God strip you. Don't strip yourself. Gusto natin maging spiritual, let God do it. Amen? Kaya, mahirap kapag tayo ini-strip ng Panginoon, kapag tayo binabalatan niya. Nakakita na ba kayong tao na binabalatan na buhay na ay kanyaman? May sugat ka mo, nasugatan ka lang. Hindi ba? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Binabalatan ka pang buhay. Hindi madali. So, gayon pa man, allow yourself to be stripped by God. Kaya sabi niya, abandon all things. When you resign yourself, it's abandonment. When you resign yourself to what the Lord wants, nagre-resign ka ba? Sinusuko mo ba kung anong gusto ng Diyos sa iyong buhay? O ang pag-ibig mo pa rin sa iyong sarili ang pinapairal mo? Resign yourself to what the Lord wants in all things, no matter what they are, where they come from, and how they affect your life. Can you do that? Hindi mo madali. Nung share ko ito kay Sister Peggy, this is what God is doing right now, na He wants to abandon all things. He wants me to abandon all things to Him. Naisuko kong lahat sa Kanya. Nung sabi ko anong definition ng abandon, natanggapin ko, i-resign ko ang sarili, ano mang gusto ng Diyos, sa lahat ng bagay, ano mang ito na Kanya nais, saan mo ito galing, ano mang ito na-apekto sa aking buhay, sabi niya, that is good, but that is hard. Yun ay mabuti, subat mahirap na gawin. That is true. Hindi ba? Nandiyan ba kayo? Ano sinasabi ko dito? Yung pag-ibig natin sa sarili, inaalis ng Diyos. Kaya, ito po nga kinaranasan. Listen. Ikaw ba ay handang tumahimik? Hindi mo ipagtatanggol ang iyong sarili kahit na ikaw ay lumilitaw kang masama sa ibang mga tao. Kapag ang buong bansa ay may napupuna at laban sa iyo, kinakain ka sa likod mo, wala kang ulo sa daan, handa ka bang tumahimik at hindi mo ipagtanggol ang iyong sarili kahit na lumilitaw kang masama? Your idol is the love for yourself. So, ang nice mo ng Diyos sa atin, listen, give up your will to God. Isuko mo yung kalooban sa Diyos, then your will shall no longer rule you. Kaya mangyayari kapag sinuko mo ang kalooban mo, ang kalooban mo yan ay hindi ka na paghaharian. Don't let dependence on your strength become a habit. Ito po nangyayari sa atin. Huwag po ninyong gawin na lagi kayong nagdidepende sa kalakasan ng iyong sariling kalakasan. Gawin mong maging ugali mo ito. Allow yourself to die, okay? Allow yourself to die without looking for a rescue. Paintulutan pong namamatay ka sa iyong sarili na huwag kang titingin na ikaw iligtas. A person who is dying wishes to be done with anything that might prolong his agony. Hindi ba?
Ang isang taong namamatay ay kanyang gagawin ng lahat para mapahaba niya ang kanyang paghihirap, mapahaba niya ang kanyang buhay. He has no use for anything that might help him. He is resigned to his death. After he dies, nothing has any effect on him. Hindi ba? Kapag ikaw naman namatay na, wala nang epekto ang lahat ng mga bagay. So when the right time has come for you to be stripped of your life, kapag ang takdang panahon ay dumating sa inyong buhay, ng Diyos ay balatan ka sa inyong buhay o alisin ang iyong buhay, submit to it. Submit to it. Magpasakop ka kapag God is stripping your life. Magpasakop ka when God is stripping your life. Nandiyan ba kayo? You will be able to possess all things without owning them. Kapag nangyari ito, you will be able to possess, pwede mong pagharian, arian ang lahat ng mga bagay na wala man sa ito. But listen, all that is left is easy. Lahat na matitira sa iyo, kapag ito'y nangyari sa atin, you will do God's pleasure. You will do God's pleasure. Listen, God's way and by God's strength. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Na hindi ka nagdidepende sa kalakasan na naging gawin mo na, pero kapag itaw ay namatay, in-strip ka ng Panginoon, ang gagawin ng Diyos at ang magagawin mo at magiglaman ng puso, you will do God's pleasure. Gagawin mo ang magbibigay kasiyahan sa Diyos. Hindi sa iyong sariling pamamaraan, sa pamamaraan ng Diyos at sa pamagitan ng Kanyang kalakasan. Ito ang nais ng Diyos na tayo malagay at manan sa oras na ito. God's pleasure do it by means of God's strength and God's way. Amen? Marami tayong mga pamamaraan na ginagamit. Kaya, ang nangyayari, buong ng ating kalakasan. Kaya it brought frustration, kabiguan sa ating mga buhay. Do God's pleasure, God's way, and by God's strength. Amen? Tayo lang natin manalangin.